Jesus sa Betania na balatian niya na upat na kaadlaw na nalubong sila karon. Ang Betania nga tulo lang ka kilometrahe gikan sa Jerusalem. Usa, daghang mga Hudiyo nga taga Jerusalem ang nangadto aron pagtuyok at sukanan ni Marta o ni Maria sa pagkamatay sa ilang igsuon. Sa pagdungog ni Marta nga tagapadulong si Jesus, migawas siya aron sa pagsugat kaniya apan si Maria nagpabilin sa balay. Pagkakita ni Marta o ni Jesus, miingon siya, Ginoo, kung dili ka pa lang, wala unta mamatay ang akong igsuon. Apan hibalo ako, nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo sa bisan unsa nga imong pangayoon kaniya. Miingon si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Ito pag si Marta, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang mga adlaw kung banhawon na ang mga patay. Miingon si Jesus kaniya, ako ang nagabanhaw sa mga patay ug ako usab ang nagahatag sa kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab. Si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatuo kanako, dili na mamatay bisan kanusa, utuo ka ba niini? Ito pag si Marta, oo Ginoo, nagatuo kayo ako kanimo, kay ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos, nga among ihulat nga maabot din sa kalibutan. So sa kini ka igayon igsuon nga Jesus bisita ni Marta o ni Maria, kay namatay man nilang igsuon nga si Lazaro. Pero so pa namatay si Lazaro, nagpadala sila og mensahe nga tuniso nga ningon nga palihog ari diri sa among palay bisita si Lazaro kay na siya'y sakit. Okay? Pero ningon ang Biblia, wala ni ato si Jesus antun nga namatay si Lazaro. Ni ato si Jesus upat na kaadlaw nga gilubong si Lazaro. Okay? So namatay na si Lazaro. Now, tubuti nga nini kahaponan mo, sulti ko kabahin sa mga butang na gikadlukan sa mga katawan. Una, ang greatest fear, ang kinadakhang gikadlukan sa tanan, mao ang kamatayon. Ang kamatayon, matawag nato ni siya universal fear. Okay? Tanan hadlok mamatay. Okay? Tanan ganahan hadlok langit, kung hindi ganahan mamatay. Dili so, universal fear ang tawag anak ito. Ang kahadlok kay matayo, ang term nila ang nagigamit, thanatophobia. Thanatophobia means doon na kay kahadlok na mamatay. Okay? So, I think no man sa mga tao nga, doon ay kahadlok na mamatay. Tingali, number one, wa sila nagulog, asa sila, paingon kung mabuto ang ginawa. Paingon ba langit o paingon ba tustika? Okay, once mabuto ang ginawa, wala na lang. Di na kakabalik. Wala may court of appeal sa langit na pwede kang apilan nga balhinon ka sa langit o kastika. Kunang ang uban, hadlok sila nga, mamatay ka, wala sila kasiguruhan kung asa sila, punta. Nasa sa atong kinabuhi may so, sa tibong kalimutan, doon ang nagduha ka realidad ni atong yung tutan. Nakuha, ang kinabuhi sa taong mubukla. Ikaduha, ang tanan mamatay. Wala yung exemption. Kita ang tanan mamatay. So kung doon ang ganit ay usa kabutang na angay na itong pangandaman, ang kamatayon. Kay actually, si Jesus na sa kalibutan, karon sa pagbugto at pagpirti sa gahong sa kamatayon. Kung sa iyang pagkapanaw, ningon ang Corinto 15 nga, O death, where is your sting? Okay? O death, where is your power? O kamatayon, asa ka ng gawin? Ang pagkabanaw ni Jesus, gikas kamatayon, mo'y naghahatag o hingpit na kaperdihan sa kamatayon. Unang ningon sila nga, kung mutuo ka na Jesus na banang gikas sa mga patay,
ug doon na kay pagtuo kaniya dili ka angin mahadlok sa kamatayon. Ito ningon si Jesus kang Marta, Marta, sumalik ikaw ka nako. Ako ang pagkabanhaw. Sige siya katong tuo ka nako, bisan pa siya mamatay, siya pagkabanhaw ang pag-usap. So, muna yung gikadlukan sa tanan. Dili ka mulungkat inyong kalibutan. In fact, in Philippians sa Psalm 119, yung ka, I will be here on earth only for a little while. Di ang kalibutan sa habubog lang na panahon. So, anong tanan? Di ang natas kalibutan sa habubog lang na panahon. Pero ang utada, yung sa mong pagpangyanda. Yung ay kahadlok, hadlok ka mga tayo, dapat maganda. So, tingin ayong ang Biblia. Ang kamatayon dili na nagkatukan. Number one, ikipuntok ni Jesus ng kamatayon. Angay na kang mahadlok o kamatayon kung wala kay Kristus imo kinabuhi. So, kung doon na kay Kristus imo kinabuhi, dili ka ang mahadlok na mamatay. Kaya kapag nidoon lang ang kamatayon, wala rin siyang change of location. Ikas kalibutan, kainan sa langit. Okay? So, ang kamatayon mo, usher mo from weakness to strength. Ikas imong kalihap sa lawas, kinakikita bakit imong lawas, dahil kung kasalakit ka, ang imo ng kapion, marugod ang kapasko. Wala na sakit, wala na pag-antos. Ang kamatayon mo, usher mo, ikan sa imong pagpapasala, ngayon sa pagkabalaan. Ang kamatayon, madalaan niya mo, ikas temporal, ngayon sa eternal. Ang kinabuhi nato, kalibutan, temporal yun rin. Dili na magpabilin din. So, ang kamatayon, madalaan mo, ikan sa imong gawas nun na panibalay, itawag dito na tulda, dan punta sa usa ka mansyon dito sa langit. Ang imo, ang kamatayon mo na yung ili sa imong lawas nga masakiton, lawas nga madunoton, ilisan o lawas nga immortal. Di na madunot. Ang kamatayon mag-exchange ni siya sa imo mga kaguon, mga suffering, ilisan niya o eternal joy with the Father. So death exchange suffering for eternal comfort. So ang kamatayon ay soon, duha ka buok atong kita sa tayo. Okay? Katapusan niyo mo, kalibutan, sinugdanan po niyo dito sa langit. Sunod. Kung ang kamatayon, kung ang tinadaan ni kakadlukan sa tanan, kamatayon, kung sa may greatest news. The greatest news is na ay kinabuhi ikot sa kamatayon. Okay? Kung mamatay ang tao, dili na siya period. Kamara na, kaya naapay musunod. In fact, ingon sila mga scholars, ang tinuod na kinabuhi, dili ni atong kinabuhi no? Kung dili ang tinuod na kinabuhi, atong kinabuhi likod sa kamatayon. So muna ningon si Jesus ang Marta sa verse 23 to 26. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. So do you believe in this? And so, kining gamit ni Jesus today, kanang kamatayon, duha meaning ini. Kamatayon kana ang imong spirito mo bulag sa imong lawas. Kamatayon na siya. Another
Meaning, nagigamit ni Jesus kamatayon is kanang masiparar ka layo sa Diyos. Eternal separation is the worst kind of death. Your time of death, wala niyo ng paan. Kristyas, al-adlaw sa imo kamatayon, mas maadlaw pa, mas maayo pa sa adlaw sa imo paghimugso. So, mas maayo pa ang birthday nimo at imong adlaw nga namatay ka sa kaysa adlaw nga nahimugso. Pag-usahan mo mas yung birthday, magpalikson, magpapape. Pero rin ang Biblia, ang adlaw sa imong kamatayon, mas maayo pa kaysa imong birthday. Hindi ka brother natin. Kaya namatay siya sa adlaw siyang birthday. Talag siya nagkasagabo. Birthday o birthday pareha. Birthday o kanang date of birth pareha. So life on earth is just a dress rehearsal for the real life in eternity. So ang inabay na ito kalibutan, preparation rin sa kanabuhi na napaabot na ito dito sa eternidad. Mura na siya o masakay ka aeroplano na ang free departure area na kinabuhi kalibutan na ang free departure area. Kung lupad ng aeroplano, masakay ka sa aeroplano, ang muna na tinuod nga, may tanong na padulong na tinuod nga, kinabuhi. Ang tumong na isang bilis sa kalibutan was to give us life more abundantly. Pero ang kaaway na ang plano na siya mulaglag ang patay sa mga tao. So ang imong relasyon sa Ginoo, well, di ang kalibutan, maunay magdiklar sa imong pagitungtong sa Ginoo sa eternidad. Well, kung iakas kalibutan, ito o kan Jesus imong manuluwas, imong Diyos, then you can be secured to claim na kung namatay ka, you will be with Him. Pero kung namatay ka na wala kay Kristo, what have you like that? What is that name? Muna ningon ang kuan, ningon si Jesus sa John chapter 3, verses 35 to 36. Listen. The Father loves the Son and placed everything in His hand. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. Naman, for God's life remains in Him. So, ningon ang Biblia may igsoon nga, si kinsa kapag ituo sa anak sa Diyos, doon ay kinabuhin mo na katapusan. Apan, si kinsa katong ni-reject sa anak sa Diyos, dili makakitang kinabuhi. Kaya ang kapungod sa Ginoo, nagapabilin kaniya hangtod sa kahangturan. Naunsa na kinabuhi kaya diskutan din. So, din na po si Juan sa 1 John 5. And this is the testimony God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. So ningon si John, Apostol John, si kinsa katong nagabaton sa anak sa Diyos, sila adunay kinabuhi. Pag si kinsa katong wala ito o sa anak sa Diyos, wala sila. Buhi man tingali sila physically, but spiritually, they are dead. So, your relationship with God today, ano sabi definition? Lahat ng description. Make ang description, eternal life is, you will be with God forever and ever and ever. That is description. But ang definition kung saan, listen, i-define ni Jesus ang eternal life sa John chapter 17. Verse 3. Ingon si Jesus, this is eternal life. Na kamo mo to samahan o sa anak na ihanggi padala. That is eternal life. Ang tao kuno na matuo sa Diyos Amahan. O doon ay pagtuo siyang anak na si Kristo, sila nagkabaton o kinabuhi balay.
So, after you have this eternal life, what's the solution to have eternal life? You need to have faith in Jesus. Naningon ang yun si Jesus 25:26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. John 1 verse 12 it says, yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gives them the rights to become children of God. So naman Biblia, sila ito o gidawat ni Jesus, sila gitagaan katungod nga mahimong na anak sa Diyos. Dili tanan nga muako anang prayer na gitulog ni Jesus sa Our Father who art in heaven. Dili na pwede sa tanan na naman. Nga ay mga tao nga wala totoo sa amahan po nito ni Jesus. Only those who receive the rights to become children of God, they can pray that prayer. Yun po si Timoteo, kasi si Apostol Pablo kang Timoteo, for there is only one God and one mediator between God and man, and the man, Christ, Jesus. So dingon si Pablo kang Timoteo, doon na rin usang na mediator, anong nagpagkatawala, between God and man, o kanang tawana ang nangalan si Jesus. Wala na imigitor si Jesus na biyon niya sa Biblia. Kung nakamay galing ngayon, wala na ng Bible. Romans 3 verse 26, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ. Ang tinawasan sa tao na anagot ni Jesus. So you need to have faith in Jesus. Now, the last one is the greatest question. And it's Jesus. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe? Mutuo ba ka ini? Mutuo ba ka na si Jesus ang pagkabanhaw? Mutuo ba ka kung doon ang kay pagtuon niya, bisa pag mamatay ka, banhawon ka niya pag-usap. Nangutan na siya kang Martha, do you believe this, Martha? Mutuo ba ka niya? So I would like to throw that question to each one of you. Mutuo ba ka? Na si Jesus ang pagkabanhaw? Mutuo ba ka na kung ibutan imong pagsalig niya kaniya, mutuo ba ka na kung mamatay ka, banhawon ka niya pag-usap? So do you believe this? Do you believe that Jesus is able to save you? Do you believe that Jesus can give you eternal life? Okay? So, number one, the greatest good is that ikut sa kamatayan unay kinabuhi may katapusan. And that one can be found, the eternal life can be found in Jesus Christ. So, and so you have to answer that question, do you believe? Because many years ago, Brother Needy believed. He answered that question, yes Lord, I believe in you. Na si Brother Needy, nangalagat sa Diyos. Antog sa iyang kapusang mga lugmog sa kinamuhit na sa kalibutan. He was a faithful Christian. A good husband, a good father. Why? He has Jesus in his heart. And I have no doubt right now na si Brother Needy, ato anak, karoon sa kubangan sa presensya sa Diyos, nagasugod sa katahong sa presensya sa Diyos. Ako pagluod ko bisulti ni Hope, I will say God, praise God. Si Brother Needy, nagasugod na rin sa Ginoo, nangun sa Hope. Ayag sa Diyos, maya, nasa sa tapos, wala kinikin, like so, like angkos, like sakit, yung
kay siya hinigugma sa Ginoo. Kasi Brother Didi, nagtuo man o giluwas ni Jesus, mao na ang isulti ni Pablo sa Roma 8, na bisan pa man ang kamatayon, dili makaseparar kanimo gikan sa Dios. Walay usa ka buta nga makaseparar nimo gikan sa Ginoo. Isa pa man ang kamatayon, kay ikaw nahigugma niya ug doon natin pagtuo. Amen. Kung doon natin usa ka buta nga atong buhaton sa atong buhi pa, maunang buta na. Nalagyan ta sa Ginoo. Nagkataon ibasa sa Ecclesiastes tingod nga di-summarize ni Solomon ang katungdanan sa tao na atong adlukan ng Diyos o mga lakad. Kaya mo kuno na whole duty of man. So make sure sa nabilin na ito mga kusog adlaw na ng kalibutan, let's fear God, let's believe in Jesus, and let's serve Him for His glory. Amen. Amen. Let us pray. Father, Lord, I thank you, God, for your word. I pray, Father, Lord, that people will understand that you are the resurrection. And those who believe in you, Lord God, even though they die, they will rise again. Because you are the resurrection and the life. Sige siya ito, wala ito o kanimo isip Diyos kung malaluwas sila, wala kinabuhi. Pag kaniatong doon ay pagtuloy, kanimo ito, salamat sa saan. Ikaw ang pagkabandaw, ikaw usap ang kinabuhi. Salamat, Lord, na kinintanan imong gibuhat, tungkol ka ikaw na higong magkanako. Salamat sa kinabuhi na Brother Nidi, na nahimong maayo pa na ilang namin. Salamat, Lord, sa kinabuhi nga karatag na kong panalangin sa pamilya, sa iyong mga parente, sa iyong mga kahigalaan. Lord, sayod kami, anana sa salapit na dum-dum, kalipay lamang ang mga mapatian. So Lord, sa kami, aniapa na kapapili ni mong kalibutan, ang mga pagkaampo na upan sa mong grasya lang sa nalani